Sa unang tatlong laro, nakita kong hindi lang basta nanalasa si Giannis. Ipinaalala niya sa liga kung sino siya sa kanyang average na 36 points ngayon. May 16 rebounds, 7 assists at block sa 71% shooting. Binigyan niya ang Wizards ng 37, 31 at 20 laban sa Raptors at 40 piece laban sa Cavaliers para sa 2-1 na simula ng Bucks. Para sa akin, talagang hindi siya mapipigilan ngayon. At sasabihin ko sa inyo, ito na ang posibleng pinakamagandang season sa kanyang buong karera. At hindi dahil wala siyang katulong sa team, gaya ng madalas sabihin ng iba. Kabaliktaran nga ang mangyayari. Dahil mayroon siyang napakalawak na lane para umatake ng direkta ng walang matinding trapiko sa paint kumpara rito. Sa wakas, may maayos na spacing ang Milwaukee dahil kina Miles Turner, Gary Trent Jr., AJ Green at maging kay KPJ kapag nagbalik siya. Kaya naman mas malinis ang kanyang daan sa basket kumpara sa mga nakaraang taon. Sa katunayan, naka 36 of 46 na siya sa rim na yung season. Ibig sabihin, 78% shooting yan habang gumagawa ng 12 basket sa rim kada laro. Para sa akin, napakabaliw nito. Bilang paghahambing, ang ibang manlalaro ay hindi man lang makasubok ng 7 o 8 times dahil hindi sila makalapit sa rim ng kasing dali ni Giannis. Sa bagong spacing, malayang nakakarating doon si Giannis kung kailan niya gusto. Si AJ Green naman ay may 58% mula sa labas sa 6 na attempts kada laro. Si Gary Trent Jr. ay may 40% career average sa 3 points. At si Taurean Prince ay may net din galing bench. May 60% mula sa downtown. Ito mismo ang floor spacing sa paligid ni Giannis na gumagawa sa kanya na hindi mabantayan. Narito ito sa aksyon. Dahil sa magandang spacing, nakakuha si Giannis ng malinis na tira at tinapos niya ito. Dahil sa spacing, hinarap ni Giannis si Evan Mobley ng 1-on-1. At kahit pa siya ang Defensive Player of the Year, wala lang pakialam si Giannis. Ang mas nakakatakot pa rito na dapat nating bantayan ay ang katotohanan. Mga pinakamahuhusay na 3-point shooters ng Milwaukee ay kasalukuyang nasa slump sa simula ng taon. Si Miles Turner ay nasa 23% lang ngayon sa labas, kahit karaniwang malapit siya sa 40%. Si Ryan Rollins na bumanat ng lampas 40%. Mula sa 3 points nung nakaraang season ay nagsisimula ngayon sa 18% lamang. Maging si Gary Trent Jr. na mahusay na shooter ay nasa 34% lang mula sa labas na yung season. Kaya naman para sa akin, asahan nating mas gaganda pa ang spacing. Kapag nagsimula ng pumasok ang mga tira sa normal nilang rate, mas mapaparusahan pa ng opensa ng Bucks ang mga kalaban nilang koponan kapag nagpasya silang. Dumugin si Giannis dahil siguradong papasok na ang mga bukas na tira sa mapanganib na rate. Lalo na at sila ang pinakamahusay na 3-point shooting team sa buong liga noong nakaraang season. At sa nakikita ko, ang pinakamagandang bahagi rito ay kahit pa magpadala ang depensa ng kalahating koponan para pigilan siya, kaya pa rin sumagasa ni Giannis sa contact. Ang dumedepensa laban kay Giannis, sa sistemang ito ay tila walang magagawa dahil wala talaga silang magagawa. At ang isa pang malaking dahilan kung bakit marami siyang pagkakataon sa loob ay dahil hawak niya ang bola ng mas madalas ngayon. Ang pagganap niya bilang point forward ang nagpapatindi sa panganib na dala niya ngayon. Hindi mo siya madaling mapupuwersa gaya ng isang karaniwang guard. Napakalaki niya, napakalakas at may matinding focus sa laro. Sinabi pa nga ni Doc Rivers na ang paglalagay ng bola sa mga kamay ni Giannis ang nagbubukas sa lahat. At narito ang patunay. Sa play na ito, sinubukan ng Toronto na i-pressure si Giannis sa backcourt. Pero sapat na ang isang simpleng screen mula kay Bobby Portis. Dun pa lang, tapos na ang laban dahil may maluwag na daan na si Giannis patungo sa ring. Ito mismo ang mga sitwasyong madalas kong makitang ginagawa ng Milwaukee sa kanilang transition play. At iyan talaga ang mas pinagtutuunan ko ng pansin na yon. Sa transition na ito, pinili ng Toronto na pigilan si Giannis kaya naiwang bakante ang mga shooter. At alam nyo ba, walang silbi yon dahil tinapos pa rin ni Giannis ang play. Heto ang transition play matapos makuha ni Giannis ang loose ball. At tatanungin ko kayo, ano nga ba ang magagawa nyo rito? Nang makarating siya sa rim para i-dunk ang bola, nakita kong gumanda ang laro ng Milwaukee. Mas nakakagawa sila ng magagandang tira para kay Giannis sa paint kumpara sa mga nakaraang taon. Pero para sa akin, hindi lang para sa kanya magandang spacing. Napakalaking tulong nito sa lahat ng nasa paligid niya dahil nakikita kong mahusay siyang playmaker. Sa play na ito, umatake si Giannis at umakit ng 4 na defender sabay pasa kay Miles Turner. Napasimpol at madaling ulit-uliting play niyan.
At heto na naman, tatlong defender ang rumesponde kay Giannis, kaya naipasa niya ito kay Miles na muling bumarako ng 3. Sa pagsusuri ko, hindi nangyayari ang ganitong play noong nakaraang season. Imbes na nakatayo lang sila, tingnan nyo sina Prince at Gary Trent Jr. Gumagalaw sila kahit walang bola, kaya napupuwersa ang depensa ng Cavaliers na magtrabaho ng husto. Hanggang sa maiwang libre si Gary Trent Jr. para ipasok ang 3 points. Kahit medyo magulo ito, nakuha ni Giannis ang bola sa loob at umakit ng tatlong defender. At nagawa niyang pasahan si Bobby Portis sa labas para sa 3 points sabay pasok nito. Sa pagkakataong ito, iniwan ng depensa ng Raptors si AJ Green na isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa buong NBA. At para sa akin, napakadaling basahin ito nang ipasa ni Giannis ang bola at mabilis niya itong naipasok. Dito naman, nagka-cross-match sina Allen at Merrill sa transition. At dahil takot si Allen sa drive ni Giannis, tuluyan niyang nalimutan si AJ Green na bumarako naman ng 3 mula sa corner. Huli nang nagpadala ng tulong ang Cavaliers para bantayan si Giannis. Pero maganda ang pwesto ni Bobby Portis sa dunker spot kaya madali siyang napasahan ni Giannis para sa madaling puntos. Sa loob o labas, napakahusay basahin ni Giannis ang galaw sa floor. Alam na alam niya kung kailan papasahan ng kakampi at kung kailan niya ito dapat solohin. At sa tingin ko, dahil isa siya sa pinakamahusay na finisher sa kasaysayan ng liga, isa siyang malaking bangungat sa depensa. Kaya ngayong binibigyan siya ng Milwaukee ng laya na kontrolin ang takbo ng laro para sa kanyang sarili, hindi na ako magugulat kung bakit mas maganda ang pinapakitang laro ng Bucks ngayon. Ngunit para sa akin, hindi lang yon ang dahilan kung bakit mas malakas ang Milwaukee ngayon. Napakalupit din ng kanilang mga supporting cast. At kahit hindi ganoon kasikat ang kanilang mga pangalan kumpara sa ibang koponan sa buong liga, naniniwala akong hihigitan pa ng grupong ito ang inaasahan sa kanila batay sa papel. Dahil na rin sa napakaganda ng kanilang fit sa sistemang ito. Magandang simulan natin ang pagsusuri kay Miles Turner. Bagay na bagay ang kanyang laro kay Giannis bilang isang 5-out spacer at maliksing katuwang sa backline defense. Mahusay din siyang mag-screen at talagang epektibo kapag naglaro sila ng zone defense na siyang nais kong mas makitang gawin ng Milwaukee ngayong season. Sa depensa, nakikita kong nagbibigay si Turner ng mas maraming opsyon dahil mas versatile siya kumpara kay Brook Lopez. Kaya niya mag-switch at mag-hedge sa mga ball screen. At kaya pa niyang umakyat para sumabay sa play. Imbis na laging naka-drop coverage na lang bawat possession. Napakalaking bagay niyan para sa atin dito sa Eastern Conference. Napuno ng mga elite guards gaya ni Donovan Mitchell, Jalen Brunson at Tyrese Haliburton kapag nagbalik mula sa injury sa susunod na season. Ngayon, kaya na ng Milwaukee na sumalubong ng mas mataas sa floor. Para hindi lang basta nakaka-rhythm shot ang kalaban, kaya mas mahirap ng tapatan ang depensa nila ngayon. At may kakayahan na silang magpakita ng iba't ibang klaseng depensa sa kalaban para ma-off-balance sila imbis na laging iisang klaseng depensa lang ang ginagawa sa bawat possession tulad ng pilit nilang ginagawa noon kasama si Lopez. Pinatunayan ng Indiana kung gaano kadelikado ang ganitong uri ng defensive versatility sa naging playoff run nila. At si Miles Turner ang nasa sentro ng lahat ng yan. Nauha ngayon ng Milwaukee ang luhang yan at mas matindi ito dahil hindi lang si Turner ang nandoon. Isa itong solidong partnership kasama si Giannis. Kapag si Turner ay umakyat para sumalubong sa play, kaya naman ni Giannis na bumaba at mag-roam sa ilalim. At kung si Turner naman ang nakadrop, kaya ni Giannis na lumabas sa perimeter para magdepensa sa open space. Ang ganitong salitang paggalaw ang nagpapanatili sa kanilang dalawa na aktibo habang sinasabayan ng rim protection ni Miles Turner ang bangis ni Giannis sa depensa. Sa ngayon, sapat na ito para ilagay ang Bucks sa pang-11 sa pinakamalakas na depensa sa liga at may tsansa pang umangat habang nabubuo ang chemistry nila. At higit pa rito, ang tambalang Turner at Giannis sa frontcourt ay nagbibigay sa koponan ng matinding lakas sa rebounds, na nagbibigay daan sa koponan na tapusin ng maayos ang mga possession para sa mabilis na attack sa transition na siya namang target nilang gawin pagdating sa opensa. At may malaking papel din si Turner sa aspetong yan. Pagdating naman sa dulo ng opensa, ang pinakamalaking impact na hatid ni Turner ay ang floor spacing bago maging sentro. Kumpara kay Lopez na madalas nakatambay lang sa dunker spot tuwing umatake si Giannis papasok sa ilalim, si Turner naman ay patuloy na gumagalaw at mabilis na lumalabas sa 3-point line matapos mag-set ng screen. At hindi naman sa hindi kayang tumira sa labas ni Brook dahil kaya naman niya talaga, pero may kinalaman ito sa kakulangan niya sa liksi
para mabilis na makaalis. Mula sa pinakailalim ng paint patungo sa 3-point line para maging isang mabilis at mapanganib na banta sa labas. Pero kayang-kaya yan ni Miles Turner, kaya napipilitan ang mga katapat na sentro na lumabas para rumespond na siyang nagbubukas. Nang daan sa drive ni Giannis o manatili sa ilalim at hayaan si Turner na tumira ng libre. Alin man doon, siguradong bamumot yan sa depensa ng kalaban. Hindi na yon kailangang mamroblema ni Giannis sa masikip na paint kumpara noong mga nakaraang taon dahil ang kanilang help defender, ang kalabang sentro, ay nasa 23 talampakan na mula sa basket dahil kailangang bantayan ang tira sa labas ni Miles Turner. At sa aking pagsusuri, hindi lang si Giannis ang nakikinabang sa presensya ngayon ni Turner. Guards gaya ni na Ryan Rollins at Kevin Porter Jr. at si Cole Anthony ay komportableng umatake kapag bakante ang paint. Nakita ko nga sa ilang komento ng Indiana fans nung off-season na baka hindi raw magustuhan ng Milwaukee si Turner dahil madalang lang siyang mag-roll papunta sa basket. Pero para sa akin, mukhang may nakalimutan sila. Una sa lahat, hindi naman talaga niya kailangang mag-roll sa sistemang ito. At pangalawa, mas marami pa rin siyang role sa basket kumpara sa ipinakita ni Brook Lopez nung nakaraang season na madalas ay walang ginagawa sa dalawa tuwing aatake si Giannis. At hindi pa yan ang kalahati kung bakit napakalaking tulong ni Turner sa opensa ng Milwaukee. Hindi lang siya basta shooter na big man sa labas. Mahusay rin siyang playmaker kapag may mga dribble handoff na play. Kaya niya makipag-handoff kina AJ Green o Gary Trent Jr. sabay pop out para makatira habang maayos pa rin ang spacing ng team. Malaking pagbabago ito kumpara noong isang taon kung saan puro pilit na isolation kapag nakaupo sa bench si Giannis. Ngayon, may malinaw na silang game plan mula sa bench. At talagang malaki ang naitutulong ni Miles Turner sa opensa at depensa ng koponan. At ang pinakamaganda rito, napakaaga pa lang ng season para sa kanila. Sigurado akong mas lalo pang bubuti ang chemistry nila rito. Bagamat malamig ang simula ni Miles Turner sa pag-shoot, grabe pa rin ang naging epekto niya sa laro ng koponan. Paano pa kaya kapag bumalik na siya sa 40% accuracy sa mga tira niya sa tres? Tingin ko, magiging bangungot yon para sa buong kaliga nila sa NBA. Sa unang ilang laro pa lang, isa sa pinaka-nakakagulat at nakakatuwang bagay sa Milwaukee Bucks na yon ay ang solidong laro ng mga role players sa paligid ni Giannis at Turner. Kahit pa pang MVP na naman ang pinapakita ni Giannis, mas smooth ang atake ng Milwaukee dahil saktong-sakto ang mga kakampi sa tabi niya. Sila ang mga kusang gumagalaw, tumitira, dumedepensa at tumatakbo ng hindi nangangailangan ng madalas na hawak sa bola. Hindi pa man pumuputok sa statistics si Gary Trent Jr., malaki ang ambag niya sa floor spacing at depensa. Palagi siyang nakaabang sa weak side wing o corner, dahilan para lumayo ang mga defender sa ilalim. Dahil dito, mas madaling nakakadrive sina Giannis, Rollins at KPJ sa loob at mas may puwang si Miles Turner para tumira. Gumagalaw siyang shooter at hindi lang basta nakatayo sa isang tabi. Kaya naman napupuwersa ang depensa ng kalaban sa paraang hindi nagawa ng Milwaukee nung galing pa siya sa bench. Sa depensa, siyang lumalabas na pinakamahina sa starting five ng koponan, pero patunay lang ito kung gaano katindi ang depensa ng iba nilang kasama sa loob ng court. Numalaban naman si Trent, nakatutok siya at ang mahalaga dahil sa kanyang opensa ay napipilitan ang mga kalaban na magdalawang isip kung gwardiyahan ba ng maigpit si Giannis o hindi. Nariyan din si AJ Green na nakahanap na ng perpektong papel para sa sarili niya rito sa box. Umiskor siya ng 20 puntos sa siyam lang na tira laban sa Cavs at walang kaatubiling tumitira ng bola. Pagkapasa sa kanya ng bola, otomatikong bitaw agad ito. Isa ang kanyang catch and shoot release sa pinakamabilis sa buong koponan nila ngayon. Bukod doon, higit sa inaasahan din ang kanyang ipinapakitang depensa sa mga nakalipas na laro, kaya naging maasahan na rin siya sa depensa imbis na taga-shoot lang ng tres. Kaya naman siguradong mananatili na talaga ang pangalan niya sa starting five. Ang mabilis niyang pagpapasya kung ititira ba, ipapasa pa ang bola o tatakbo sa ilalim ang dahilan kung bakit mas maganda ang ikot ng bola ng Bucks na yon kumpara noon. Kapag dinudumog ng kalaban si Giannis, kadalasan sa kanya napupunta ang bola. At dahil handa siyang tumira, hindi makapang-iwan ang depensa. Kaya naman mas nakaluluwag si Giannis sa loob ng court. At si Ryan Rollins na inaabangan ko at ng mga Bucks fan ay talagang bilib na bilib bago magsimula ang season at ngayon ay nagpapakitang gilas na siya. Nagtala siya ng 14 na puntos, 8 assist
at 3 steal sa Cleveland. Kaya naman napakadaling makita kung bakit ganoon na lang ang pananabik ng lahat. Si Ryan Rollins talagang agresibo sa pag-atake sa paint, kontrolado ang pace at may matatalas na kick-out pass. Kahit na ang 3-point shot niya na nasa 40% nung nakaraang season ay hindi pa rin pumapasok na yon. Kapag bumalik na yan, tiyak na akyat sa susunod na antas ang laro niya. Pero kung saan siya talagang nagpapakitang gilas na yon ay doon sa depensa. At kapag isinama mo pa siya kay Cole Anthony off the bench, talagang purong gulo ang aabutin ng mga kalaban. Grabe mang ipit ang dalawang ito. Full court kung dumepensa, nagnanakaw ng pasa at sinisira ang daloy ng opensa. At napaka-electric naman itong si Cole Anthony dun sa kanilang second unit. Sa opensa, agresibo siyang sumasaksak at tumatapos kahit siksikan sa ilalim, sabay pasa ng matatalas sa mga bakanteng kakampi. Binibigyan niya ng lakas at bilis ang kanilang bench, isang bagay na matagal nang hinahanap ng Milwaukee. Pero ang nakakatakot dito, hindi pa natin nakikitang buo at nasa 100% ang puwersa ng team. Maliban sa 5 minuto noong simula ng season laban sa Washington, hindi pa nakakalaro ng buo si Kevin Porter Jr., dahil sa tinamong ankle injury. Si KPJ ang tatayong starting point guard ng koponan sa oras na makabalik na siya. At nung nasa court pa siya, mukhang napakadelikado ng opensa ng Milwaukee. At hindi rin sila ganoon kahina sa depensa gaya ng inaasahan ng marami. Mula nang lumipat siya sa Milwaukee, talagang nagsusumikap na sa depensa si Kevin Porter Jr. At bilib ako sa kanya, talagang lumalaban siya ng sabayan at nagpupursigi. Pero ang mas kapanapanabik sa pagbabalik ni KPJ ay hindi lang ang pagsasama nila ni Giannis at Turner sa pick and roll, kundi pati na rin ang diskarte sa paghati ng mga minuto niya sa laro. Pwede siyang isa lang kasama ang kanilang second unit paminsan-minsan para mapanatiling maganda ang takbuhan ng opensa sa buong 48 minuto. Isa rin siya sa iilang manlalaro sa roster na kayang gumawa ng sariling tira kung kinakailangan, kaya naman maaasahan siya kapag nagkakabuhol-buhol ang opensa ng koponan. Naniniwala talaga ako na siya ang magiging isa sa pinaka-importanteng manlalaro para sa grupong ito. At dahil maganda na ang ipinapakita nila kahit wala pa siya sa laro, talagang magandang hinaharap para sa mga Bucks na yon. Sa mga susunod na araw, makakaharap naman nila ang New York na baka tapos na nga pagkapanood ninyo sa video na ito. At pagkatapos niyan, isang matinding pagsubok naman laban sa Golden State Warriors ang naghihintay. Doon natin talagang makikita kung hanggang saan ang kaya ng Bucks. At kung pag-uusapan naman ang mga nagpapakitang gila sa simula ng season, nakakatakot ang laro ng San Antonio Spurs sa unang 3 laban nila. Hawak nila ang pinakamalupit na depensa sa buong NBA ngayon. Mukhang cheat code si Wemby at talagang magiging malaking sakit sila sa ulo pagdating ng playoffs. At kung gusto nyo pang makita ang buong detalye sa laro ng Spurs, i-click nyo lang ang video na yan na yun din.